Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Nagsisimula ang kwento ng ang langit at lupa ay itinatag sa 5 elemento. Lahat ng bagay ay isinilang mula sa ki at espiritu. 21 estado. Isang mundo kung saan ang mga tao ay nagkakalap ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. 3,000 dakilang dao. Ang mga sekta ay kasing dami ng mga bituin, nakakalat sa buong lupain. Sa loob ng libu-libong taon, tanging ang hilagang sekta ng espada ang nanatiling pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa Jade White Plaza ng sekta ng espada, ang mga tao ay sumisigaw, ika-4 na antas. Ika-4 na antas. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, anong nangyayari? Kamakailan, malinaw kong naipon ang napakaraming espiritual na enerhiya habang nagkakalikasan, kaya bakit hindi ko ito magamit ngayon? Pakiramdam ko'y lubusang wala akong laman. Parang may sumipsip ng lahat ng aking lakas. Isang matandang nakatatanda ang sumigaw, Xiaonan ng lungsod ng Nanli sa hilagang teritoryo, ika-3 antas ng ki. Nang lumingon si Xiaonan, isang batang lalaki ang nagsabi, totoo pala ang sinasabi nilang Xiao 3 antas, hindi na siya kailanman makakaabot sa ika-4 na antas ng ki. Hahaha! Sinabi ng kanyang kaibigan, kung hindi, bakit pa ipinawalang bisa ni Nalan Guer ang kanilang kasunduan sa kasal? Ang kanilang kaibigang bakla ay tumawa at nagsabing, isa lang siyang walang silbing basura. Sa tuktok ng bundok, 4 na kaakit-akit na dalaga ang nagmamasid. Ang isang sexing blondang babae ay nagsabi, ang apelyido niya ay Xiao. Ang isang morenang babae na may malalambot at malulusob na dibdib ay nagsabi, ika-3 antas ng ki. Narinig kong matagal nang nawala ang kanyang mga magulang, maaaring patay na, kaya kahit sa pamilyang Xiao, hindi siya gaanong pinapansin. Paano siya nakapasok sa sekta ng espada? Sino ang nakakaalam? Marahil ipinadala lang siya ng pamilyang Xiao upang mapunan ang bilang. Ang isang babaeng may asul na buhok at malulusob na dibdib ay nagsabi, isang itinakwil ng mundo. Ang dakilang nakatatanda ng sekta ng espada, ang pinuno ng Hongchen Peak, si Yu Binyon, ay nagsabi, matagal kong hinanap, ngunit napakadali lang palang matagpuan. Ang ika-4 na nakatatanda ng sekta ng espada, ang pinuno ng Talisman Peak, si Muli, ay nagsabi, ang itinalagang isa mula sa hindi mapagkakatiwalaang propesya ni dakilang Guro Sui. Ang ika-3 nakatatanda ng sekta ng espada, ang pinuno ng Medicine Peak, si Jin Xiu, ay nagsabi, nagpakita na siya. Samantala, ang ika-2 nakatatanda ng sekta ng espada, ang pinuno ng Sword Peak, si Shan Wuyan, ay tahimik lamang na nagmamasid. Habang tahimik na nakatayo si Xiaonan, sinabi ni Jin Xiu, nakakatandang kapatid na babae, kapag na-activate na ang proteksyon ng sekta, wala nang makapipigil dito. Malamang masasaid si Xiaonan hanggang sa kanyang huling patak ng enerhiya. Sinabi ni Yu Binyon, ang mga propesya ng dakilang guro ay hindi kailanman nagkakamali, at ito ang huling propesya ni dakilang Guro Su bago siya umakyat sa langit. Ngayon na nagpakita na ang taong ito, wala tayong dahilan upang pakawalan siya. I-activate ang proteksyon ng sekta. Sabay-sabay na sinabi ni Namuli, Jin Xiu, at Shan Wuyan. Sabay nilang pinalipad ang isang sinag ng enerhiya sa langit. Sa di kalayuan, isang sinag ng kulay lilang ilaw ang tumama sa isang estatwa. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, napakalakas na kidlat. Kung tatamaan ako, magiging abo lang ako At ang sinag ay tumama sa kanyang noo. Naramdaman niya ang matinding sakit, lumabas ang dugo mula sa kanyang ilong, at inisip niya, ano nang nangyayari? Habang lumulusot ang enerhiya sa kanyang katawan, sinabi niya sa kanyang sarili, ako ba ay patay na? Lumuhod siya sa lupa. Isang batang lalaki ang nagtanong, matanda, siya ba ay patay na? Habang hinahaplos ng matanda ang kanyang manipis na balbas, malalim siyang bumuntong hininga at sinabing, kahit ang pinakamalalakas na eksperto ay hirap makatakas ng hindi nasasaktan mula sa proteksyon ng sekta, lalo na ang isang tulad niya na nasa ika-3 antas ng ki lamang Ngunit si Xiaonan ay patuloy na nakaramdam ng matinding enerhiya. Huminga siya ng malalim at sinabing, huff. Ano nang nangyari habang hawak ang kanyang dibdib? Biglang nagkagulo ang mga tao. Tumakbo sila palayo habang sumisigaw, isang zombie. Habang naguguluhan si Xiaonan, tahimik niya silang pinanood. Sinabi ni Yu Binyon ni isang galos. Siya nga ang itinakda ng propesya. Habang dahan-dahang dinidilaan niya ang kanyang mga labi, sinabi niya, bilang nakatatandang nakababatang kapatid na babae,
dapat kong sundin ang mga turo ng dakilang guro at gabayan siya ng maayos. Huwag niyong subukang agawin siya sa akin, naiintindihan? Sumagot si Molly, nakatatandang kapatid na babae, siya ang magiging haligi ng ating sekta ng espada. Lahat tayo ay may pagkakataon. Bakit kailangang mapasayo siya? Itinaas ni Jinxiu ang kanyang kamay at sinabi, hintay. Bilang nakatatanda ng Medicine Peak, wala pa akong direktang disipulo. Ang alkemya ang pundasyon ng ating sekta ng espada. Kapag sinabi nating haligi, ibig sabihin ay pildaw. Pagkatapos ng lahat, ang isang haligi ay isang pugon lamang ng gamot, hindi ba? Sumagot si Molly, dapat sumama si Xiaonan sa Medicine Peak. Habang nagtagisan ng tingin sina Molly at Yu Bingyon, biglang may umatake sa kanila. Agad nilang iniwasan ang pag-atake. Ginamit ni Molly ang kanyang kasanayan upang palamigin ang espada. Kinuha ni Shan Wuyan ang kanyang espada pabalik at sinabing, isasama ko siya sa Sword Peak at sasanayin sa Sword Codex. Sumagot si Molly, ikalawang nakatatandang kapatid, plano mo ba siyang kunin ng sapilitan? Kung ganoon, hindi na rin ako magpapadala. Sinabi ni Shan Wuyan, kung ganon subukan natin. Naisip ni Jinxiu sa kanyang sarili, bagaman malakas si pangalawang nakatatandang kapatid na babae, siguradong hindi mananatili si nakatatandang kapatid na babae na walang ginagawa. Kung magsanib puwersa si nakatatandang kapatid at si pang-apat na nakatatandang kapatid, hindi naman imposibleng lumaban. Sa puntong iyon, pwede akong umupo na lang at makinabang sa sitwasyon. Sinabi ni Yu Bingyon, sige, huwag na nating pag-awayan ito. Bakit hindi tayo magbihis ng iba at palihim na lumapit kay Xiaonan? Pagkatapos, hayaan natin siyang pumili kung saan niya gustong pumunta. Ano sa tingin niyo? Itinaas ni Jinxiu ang kanyang kamay at sinabi, napakagandang ideya, nakatatandang kapatid na babae. Ang talino mo talaga. Sumang-ayon si Molly, Yenan, sang-ayon ako. Tinanong ni Jinxiu, pangalawang nakatatandang kapatid na babae, ano sa tingin mo? Habang tumalon si Yu Bingyon na parang isang dumadaang bala, sinabi niya, sige. Sa loob ng kuweba ng bagong alagad ng Giant Sect, habang nagpapahinga si Xiaonan sa isang mainit na bukal, bumuntong hininga siya at sinabi, Sai. Sinabi ng isang matandang elder, ito talaga ay malaking swerteng basura. Ang Grand Array ng sekta na nagpoprotekta dito siguro ay nagkaroon ng kaunting diferensya. Iyon lang ang dahilan kung bakit nabuhay pa ang walang silbi mong katawan. Sa isip ni Xiaonan, ikaw ang basura, pati buong pamilya mo ay basura. Nag-transmigrate ako sa totoo lang. Kahit gaano kalakas ang Grand Array ng sekta, hindi naman ako dapat agad na matanggal sa eksena pagkapasok ko pa lang. Habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon, nawawalang ama, naglahong ina, isang fiance na tinapos ang kasunduan ng kasal, at ang sarili kong wasak na katawan. Tumayo siya at sumigaw, at itong putragis na walang silbing katawan. Kahit gaano karaming espiritual na enerhiya ang aking hinihigop, nawawala ito kinabukasan. Ang aking kultibasyon ay palaging naiiwan sa ikatlong antas ng espiritual na enerhiya. Ang glitch ay ganito nakasama, kaya sana man lang ang singsing, bilang tanging mana ko, ay may espesyal na kakayahan, tama ba? Siguro ito ang susi para ma-activate ang aking cheat system. Ngunit nang tignan niya ang singsing, napakunot ang noo niya at napabuntong hininga, pero parang walang kwenta ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang singsing at sinabi, mas mabuti pang itapon ko na lang. Biglang lumabas ang system, notifikasyon ng sistema, natukoy na ang kaluluwa ng host ay hindi kabilang sa kasalukuyang mundo. Notifikasyon ng sistema, babala. Notifikasyon ng sistema, sumpa sa progreso, ang estado ng kultibasyon ay binaliktad ng sanhi at bunga. Notifikasyon ng sistema, babala. Hinihiling sa host na lisanin ang kasalukuyang mundo. Sa isip ni Xiaonan, isang sistema. Dumating na rin ang aking cheat. Notifikasyon ng sistema, aktibado ang epekto ng sumpa sa kultibasyon. Pagbaliktad ng estado. Kultibasyon, espiritual na enerhiya negatibo 1, kultibasyon. Espiritual na enerhiya negatibo 1, kultibasyon. Espiritual na enerhiya negatibo 1, espiritual na enerhiya, 11. Napasigaw si Xiaonan, anong kabaliwan to? Sa isip niya, masamang balita, nandito na ang sistema. Mas masamang balita, sana wala na lang ito. Sinabi niya ng malakas, kaya pala hindi ako makakultiba dahil sa sumpang ito. Mas lalo lang akong nagiging basura habang nagkakultiba ako. Ano pang silbi ng kultibasyon kung ganito? Mas mabuti pang magpahinga na lang ako. Isang di kilalang babae ang pumasok biglang bumukas ng marahan ang kanyang pinto.
Sa isip niya, ano yon? Isang magnanakaw. Pero bigla siyang natigilan at napangiti, ang ganda ng mga binti. Sino itong babae? Anong ginagawa niya sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi? Sinabi ni Yubing Yun sa sarili, perpekto ang batang ito para subukan ang aking dakilang teknik. Dahan-dahan siyang lumapit kay Xiaonan. Sa isip ni Xiaonan, anong teknik? Isa kaya siyang magnanakaw ng kakanyahan? Napansin kaya niya ako noong seremonya kanina? At ngayon, plano niya akong pagsamantalahan sa tahimik ng gabi. Sa isip ni Yubing Yun, ilang taon na ang nakalipas mula nang makuha ko ang spell ng pagsapi sa panaginip. Hanggat malakas ang mental na kapangyarihan ng caster, maaari nilang pahinain ang isip ng target at manipulahin ito ng bahagya. Sa ganitong paraan, magiging alagad ko siya sa Red Dust Peak at maaari kong gamitin ang kanyang kapalaran para makaangat. Ngunit napakunot ang noo niya, kakaiba, bakit wala akong nakikitang reaksyon? Xiaonan, sa isip niya, kailangan maging matalino ang isang tunay na lalaki. Ang kaunting pagkawala ng kakanyahan ay walang problema. Biglang ginamit ni Yubing Yun ang kanyang technique, Obscuring Trace Illusion Dream. Sa isip ni Xiaonan, napakalakas naman ang technique na ito. Mukhang gusto niya talaga akong patayin. Notifikasyon ng sistema, nakatanggap ng mental na pinsala. Espiritu panandang pandagdag 1 nakatanggap ng malalang mental na pinsala. Espiritu panandang pandagdag 3 nakatanggap ng matinding mental na pinsala. Espiritu panandang pandagdag 5 biglang lumutang ang kaluluwa ni Xiaonan at naisip niya, Teka lang. Pagkatapos kong matanggap ang matinding pinsala tumaas ang aking espiritu. Sa isip niya, ang sistemang ito may bug. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.